rescuer. Ako po ay tutulungan ko po kayo para ako po ay tawag dito. Ako po ay isang rescuer. Pwede po ba akong tumulong? So, yun po. Then, pagkatapos po nun, pag na-introduce nyo na yung sarili nyo, check the responsiveness. Check natin. Kapag, di ba tinuro ko sa inyo, kapag lay person, yung magliligtas, ano po ba yung mga lay person? Sila yung mga barangay tanod, bumbero, ano pa? Yung mga nagre-rescue sa mga munisipyo natin, yung mga DRRMO ba yan? Yung mga NDRRM, National Risk Disaster, sila yan. Ang tawag sa kanila ay lay person. Sila yung mga nagliligtas kapag may mga sakuna sa bawat komunidad natin. Hindi sila, magkaiba kasi sila, lay person sila, and then pag healthcare provider, ayun po yung katulad natin. Ibig sabihin tayo kasi, ako pala, nurse kasi ako. So, ako, pwede akong mag-conduct ng higher level ng katulad ng ganito. Kasi nga po, ako ay nurse. Pero sa inyo, since kayo ay nag-aaral na din naman, pwede na rin kayong tawagin healthcare provider. So, kapag ka lay person, pag nag-check ng responsiveness, di ba nagtatap tayo ng shoulder? So, yun po ang ginagawa nila. Pag healthcare provider ka, bukod sa pagtatap mo ng shoulder para sa responsiveness, nag-check ka din ng pulse, ng pulso ng biktima. Kasi nga, nakapag-aral ka, so alam mo kung ano yung mga dapat mong i-check. Kung yan po ba yung humihinga at may pulso. Then, check natin responsiveness. Sir, are you okay? Sir, are you okay? So, wala ng responsive. Then, sa healthcare provider, anong ginagawa? Nag-check tayo ng pulso ng pulse. So, 1,001, 1,002 hanggang 1,010. 10 seconds siya. Then, yan ba pagka tayo ba ay nag-conduct ng ganito, ng may mga collapse victim, kaya natin nung mag-isa? Hindi po. Hindi. So, always call for a help. Dapat lagi tayong tatawag. Kasi unang-una, mag-isa lang kayo, wala naman kayong kagamitan, utak nyo lang ang gamit nyo kung paano gagawin. So, hindi pa rin tayo sure kung yan ay masisave natin. Okay, next, katulad yan, call for help, nagutos ka na, sinabi mo na, si ma'am, si Sir Bembem, ayan, sir, pwede po ba tumawag kayo ng ambulansya, yung merong may AED, at meron po tayong isang biktima dito, kasi pagka sinabi nyo kung ilan yung biktima, doon din sila magdadala kung gaano karami yung dadalhin nilang re-responde. For example, kung 10 yan, meron po tayo kasi 10 biktima dito. So, 10, magpapadala sila ng maraming responder. Pero kung katulad dito, nag-iisa lang, okay na kahit dalawa yung dumating. Basta merong AED. Kasi ngayon, kapag may mga collapse patient tayo, nagpapadala na sila ngayon ng AED. Bakit? Kasi mas mabilis po na kumbaga, 75% na mas mabilis tayong makapag-save ng victim. Hindi na kasi manually yung gagawin natin. Next, ano pong next na? Na-check na natin yung pulse. So, no pulse, no breathing. No pulse, no breathing. Anong gagawin kapag no pulse, no breathing? Start na CPR. So, mag-i-start tayo ng CPR. Then, hindi ba dito na ako? Tama ba? Tama. No pulse, no breathing. Start CPR. Okay, nagsi-CPR tayo. Kapag may CPR, kapag gagamit tayo ng AED, sa 2 minutes, ang gagawin natin, merong 240 compression. Hindi tayo gagawa ng cycle na may 1 sa dulo. Di ba pag nagsi-CPR tayo na tinuro ko sa inyo? Kasi ito using AED eh. Pag manually, ang ginagawa, yung N1, N2, N3, di ba? Hanggang pagka naka-30 ka na, 1,000, 1,020, 1,009, N1. Ito naman, kapag AED ang gagamitin natin, nagpatawag tayo ng AED, ang gagawin natin, in 2 minutes, 240 compression. So, ang pagbilang po nun, ganun pa rin. Pero, dire-diretso. For example, ganito, yan, CPR tayo. Hindi nga lang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakikita nyo? Umiilaw, di ba?
Ibig sabihin, nakukuha ko yung tamang compress na kailangan ng victim. Pag red, wala kang may compress kasi hawak ko lang siya. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Hanggang maka 240. Okay? Ganon. Ganon po ang bilang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 30, ay 40. 1, 2, 3, 4, 5, 50, hanggang 240. Pero kapag ka nag-100 na kayo, diba 100, another 10, 110, 120, 130, 190, 200, then ulit-ulit, 1 hanggang 10, 20, hanggang maka 240. So, 240 na. Assume na natin na naka 240 na tayo. Kapag naka 240 na kayo, halimbawa, bibilang pa lang kayo, dumating ngayon si ambulance. Ma'am, ikaw kunyari yung nagsi-CPR. Dali. So, dumating na si ambulance. Siya yung first rescuer kanina. Ako yung first rescuer ba? Nakikinig lang ako para may demo ko po. For demo purposes lang. So, ito po ang itsura ng AED. So, ayan, kunyari, nagsi-CPR siya, di ba? In 2 minutes, 240 compression. So, ayan, dumating bigla si ambulance, may dalang AED. So, ang gagawin ng respondent na dumating, yung pangalawang rescuer, diretso mo lang mga continue hawak at titigil. Yung first respondent na nag-CPR, dire-diretso lang siya. Hindi siya pwedeng tumigil kahit dumating na ako. Ako naman, pagdating ko, hi ma'am, hi sir, introduce ko yung sarili ko. Ako po ay si May, ganito ganyan, sasabihin ko kung ano ko. Ako po ay isang rescuer, may dala na po akong AED, pwede na po ba akong tumulong? So, hindi siya kikibo. Ikaw na yung bahalang kikilos at ilalagay mo. Siya, dire-diretso lang siya. Kung siya yung nagsi-CPR, dire-diretso lang yan. So, hindi mo siya kailangan i-distract, i-stopbuhin. So, ayan, katulad yan, yung pad, habang nagsi-CPR siya, kakabit lang po natin. So, ayan, sige. Dire-diretso, huwag mo kang titigil hanggang na lang. Okay, ma'am, pwede na po ba? Pwede tayo magpalit? Pag sinabi niya kasi pagod na siya, titigil na siya, ako naman. Dahil nakakabit na siya. So, ayan. Diyan ka, ma'am. Kunyari, dalawa pa rin tayo. May hawak si ma'am, kunyari na ang bubag. Nakakita na po ba kayo ng ang bubag? Yes, po. Yung ginaganon ko. So, yun po yung pang-breathing. So, ayan. Nag-change na kami, pero hindi dapat tumitigil ha, kasi 2 rescuer na kayo. So, pagka nagpalit na kami, change na kami, so hawak niya yung ambo bag. Ako namang second rescuer yung mag-compress. So, ayan. Attach ko na yung pad. Na-attach na natin yung AD pad. Then, count of 3, change na. Then, ulit ng count ng CPR. Kapag ka nagpalit kayo, hindi may kukontinue yung bilang niyan. Uulit ka from 1 na hanggang 240 ulit. 240. Dire-diretso walang cycle. Kasi na, AED na gamit natin. So, ayan, tutulad yan. 100, 190 na hanggang 240. So, pagka 240, so, ayan, naka 2 minutes na. Nag-analyze ngayon to. Kasi nakakabit na. So, nag-analyze siya. Heart rhythm. Ang sabi ni AED, habang nag-CPR kami, nag-analyze siya bigla. So, sabi niya, do not touch the patient. So, sasabihin ngayon ni first rescuer, pagkasabi ni AED, do not touch the patient. Bakit? Kasi kukuryen, isa-shock niya kasi. So, dapat hindi kayo hahawak. So, sasabihin ni first rescuer, clear. Everybody's clear. Sasagot siya ngayon, clear. Ibig sabihin, wala nang nakadetect. Tapos, ibig sabihin nun, pagka namin, clear na, wala nang hawak. Pero no shock advice. Ibig sabihin, hindi siya nagpapashock. Ang mangyayari, continue ng CPR. Kasi nag-analyze siya, pero hindi niya naman sinabi na shock deliver. Ang sinabi niya lang, no shock advice.
Ibig sabihin, balik sa CPR. Okay, balik lang kayo pag no shock advice. So, number 1, no shock advice na yon. So, after 2 minutes, nag-analyze ulit si AED. Tapos, nag-ano kayo ha? Nag-aambo kayo nun. So, nag-analyze siya, sabi niya, sabi niya doon, do not touch the patient. Then, ano sasabihin? No shock advice ulit. So, no shock, pangalawa na. Pangalawa na yung no shock advice na. So, continue CPR. Basta pag sinabing no shock advice, continue kayo. Dire-diretso ulit. Isang cycle, then mag-aambubag ka. So, di ba pagka nagsi-CPR na, anong ginagawa? Di ba dito, pag nag-CPR na tayo ng may AED, may breathing na. So, yun yung may cycle na. And 1, and 2, and 3. Pero, 240 pa rin naman yung pag binilang mo eh. Kasi meron ng ambubag. So, kaya titigil ka every cycle ng 30 bilang mo. Kasi parang mabigyan mo siya ng hangin. So, pangalawang no shock advice, nag-CPR. Bigla ulit, nagsabi si AED, na-analyze heart rhythm, do not touch the patient. No shock advice pa rin ang sabi niya. Ano ulit ang gagawin? Continue. Hindi mo na. No shock advice. Hindi. Pag sinabi nag-analyze, doon ka magsasabi ng Clear. analyze, do not touch the patient, clear. Everybody's clear. Clear. Saka siya sasabihin niya na no shock advice. So, hawak ulit. Huwag kayong mahawak ha. Pag sinabi mo ni AED na do not touch the patient kasi mamukuryente kayo. Then, CPR ulit. Pangatlo na, 3 times na no shock advice. So, ano mangyayari? Saka 3 times na tayo, no shock advice. Ang gagawin natin, i-check na natin yung pulse. Pag 3 times na sinabi ni AED na no shock advice, continue lang kayo ng pagsi-CPR. Yung pangatlong sabi niya nun, hindi tayo magsi-CPR, mag-check muna tayo ng pulso niya. Kung siya ay lang may breathing na at may pulse. Then, pagka-check ng responsiveness niya, continue ulit ng CPR. So, ibig sabihin, wala pang pulso, wala pa rin breathing. So, CPR ulit. CPR. After 2 minutes na CPR, sabi ni AED, do not touch the patient. Tapos, magbibigay siya ng shock advice. Ibig sabihin, clear, everybody's clear. Tapos, pipindutin mo ngayon yung red na to. Ayan. Pagkapindot mo, syempre sasabihin mo, shock deliver. Ibig sabihin, diniliver mo na yung shock. Hindi pa rin tayo pwede umawak. So, na-deliver na yon. Ano mangyayari after i-deliver? Magkakaroon siya ngayon ng pulso at breathing. Positive breathing and positive pulse. Then, kapag ka siya ay positive na, doon sa parehas na yon, siya ay, anong gagawin natin? Parehas ng positive. Very good. I-recovery position natin siya. Kailangan bang tanggalin to? Tatanggalin na? Hindi pwede. Kasi, kapag yan ay tin-transfer natin doon sa ospital, may tendency pa yan na baka yan ay tumigil ulit. So, at least, ina-analyze niya pa rin kung stable na si patient. Yun lang ang kahalagahan kapag may AED kasi mamomonitor na si victim. So, hindi na natin tayo mamumblema na kahit nandun tayo sa biyahe, sa transportation nga, siya ay mamomonitor ng AED. Pwede siyang mag-analyze na tumigil ulit yung kanyang pulso o kaya wala ulit hinga. Kaya yan, nandyan lang yan hanggang tayo ay makarating doon sa ospital. So, ganun po ang paggamit mo ha. Lagi yung pakipinggan yung pag-a-analyze niyan. Kasi baka mamaya nagsabi na yan ng do not touch the patient, pala yung CPR nyo. Kapag nag-shock deliver yan, tapos kayo, pati kayo collapse, di ba? Baka maghati pa kayo dito sa AED. Iisa pa kayo. Ayan. So, ayan ha. Kaya po dapat ikaw laging regular na pinapalitan yung battery kasi para accurate po yung AED. So, ayan. Lagi po yan meron sa ambulance. At saka kahit sa mga meron din po dito. Kasi yan, talagang malaki po ang naitutulong kapag may voice. Ha? Yes, may nagsasalita po dyan.
yan kung kailan ka mag-start ulit mag-compress at kung kailan ka titigil para siya yung mag-a-analyze. Para i-shock niya yung heart. Kasi ano kung parang magbibigay siya ng kuryente, bubuhayin niya yun. I-analyze niya. Parang i-restart niya po kasi yung heart nyo. Parang gano'n nangyayari. Pag na-restart niya yan, kaya nga di ba pansinin nyo, minsan 2 times hanggang 3 times, hindi siya nagpapa-shock deliver. Tayo nagbibigay ng compression. Sasabihin niya lang kung kailan ka magpo-compress ulit. Diba? Kung kailan ka magpo-continue. Ngayon, kaya pinapatigil niya, sinasabi niya ako, do not touch the patient. Gaganyan ka kaagad. Then, sasabihin niya kung no shock advice or shock deliver. Pag sinabing no shock, continue CPR. Pag nag-shock deliver siya, stop. Kasi siya ay magre-restart siya ng heart. So kapag na-restart na yan, talagang may tendency na magpa-positive pulse, positive breathing bigla yung breathing. So yun po. May naintindihan po ba o medyo magulo? Yes, ma'am. Okay, sige. Sure kayo ha?